Good day mga amigo. Shout out muna natin to si Shay Litia Balye, akong pangmangkon. Shout out dia Shay. So i-follow nyo rin siya sa Teacher Shay. Sa ako pong isa ka pangmangkon, no? Si Leo Chris Abalye. On board siya karon. So shout out tayo. Safety palagi. Come home safely. So pakauwi na ng February. Follow na siya sa tirada ni Uncle, tirada cool. So sa previous na video natin, yung sa generator engine crankshaft deflection, yun naman sa main engine. Although pareha sila ng principle, may konting diferensya lang sa technique ng pagkuha para makuha yung accurate na reading. So ang main engine namin, Mitsui BMW type 6S50MC, 2-stroke. Kilowatt niya 8,580. So samahan natin si Primero doon. Tingnan natin. Kuha sila ngayon. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kalano ko sa mga kasinungalingan ko. Nagbibiro lang naman ako eh. Kayo naman, hindi na kayo mabiro eh. Sige na, patawarin nyo na ako. Please. So tara, puntahan natin. Kung sa generator, turbo yung pinag-ikot doon. Dito naman, motor. Ang tawag sa motor na yan, induction motor. Kasi yan. Kasi sa laki ba naman ng makina, hindi mo kaya naikutin ng kamayan. Ito, pinapaikot. Dito ako dati, hindi pa nakapintura yan. Yung pintura na. Galing. Yung alarm na yan, wala pa yan. Yung alarm na yan. Ngayon, nilagyan nila. Ito yung ikot yung turning gear. Nalaman ng tao sa loob na may nagpaikot. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Isang incident na first engineer nag-check up ng piston ring. Pinasok yung kamay sa loob ng liner. Nagpipicture. Ngayon, ang humawak naman, ang mali naman noon, ang safety, ang mali, yung alalay niya, binigyan niya yung remote, dapat siya ang hawak nun. Pumasok siya sa loob, pinasok niya yung kamay niya, pinaikot ng kasama niya, hindi, not knowing na nandun siya sa loob, nag-picture. Muli na, kinain niya yung kamay niya, naputol, mula noon, nilagyan na yan. Ano ka nasisira, ulo? Ito ang paikot. So ito, yan yung crankshaft. Tapos paikot nila, exercise muna. Ito naman, yan, proceed. Alam mo na ni first engineer yung dial gauge, chinik. Number 6 sila. Yan ang proceed na tawag proceed. Ilagay yan para dyan, pag magbunot ng piston, dyan lang ang tatanggalin. Naiwan yung proceed. Kasi pag sinama mo yan pati dun sa crankshaft, aabot dun sa may bubong yan, hindi mo na mabunot. Kaya nilagay sa sobrang taas niya, nilagyan ng proceed. Primero yan. Prepare niya. Ito yung piston rod. Yan. Ito yung crankshaft. Ilagay mo na nila sa port bottom. Diyan sila mag-upisa. Hinanap mo na yung pisto. Saan nilagay yung dial gauge. Ito
Ito, pangalawa namang diferensya nila sa generator. Ito, hindi pwedeng itigil mo pag-ikot. Kailangan yung ikot niya tuloy-tuloy. Sabayan lang yun ni Primero yung dial gauge, maluwag naman dyan sa loob. Sabayan lang niya yan sa pag-reading. Kasi pag tinigil mo yan, sa sobrang laki ng bigat ng ng piston mo at saka yung piston rod, uupo yan sa bearing, magkaroon ng error yung reading. Kaya tuloy-tuloy lang yung ikot, nakalutang siya sa bearing. Sabayan niya, una muna fourth button, yung top. Ngayon naman, ikot na yan, tinan mo, tuloy-tuloy ikot nila. Starboard naman, hanggang sa makarating sa starboard button, hindi na natigil, tuloy-tuloy na yan. Sinilip na niya. So, sa akin dati, mini ano ko na lang yan. Kasi mabasa yung papel sa loob eh. Sigaw mo na lang, ilang reading. So, may tagasulat sa labas. Tapos tuloy-tuloy ikot. Hanggang sa makarating doon. So, pag itinuloy mo yan, laglag naman yung dial gauge. Hanggang sa dyan sa may tabi ng proceed. Reading na yan siya kasi malapit na. I-stop na nila yan. Yun. Stop na yung alarma, meaning wala nang ikot. So yun lang, hanggang sa muli. Thank you very much at your service, Bidu TV Dowship. Sunod na naman, ibang machine na naman yung content natin. Shout out po dahil sa akong pamilya sa Dawis, no? Sa tarang taga Dawis, shout out niyo na. God bless.